Hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoong Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na nilikha pinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Leo Pangonan ay narito muli upang pangunahan ang episode 478 ng Ride On Ministry, araw po ng Friday. Yes. Biyernes, June 18, 20 at 21. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito, o aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Loobin mo na ikaw ay aming makapiling sa buong araw na ito, gayon din Panginoon, sa napakahalagang ministeryo na kaloob mo. Gabayan mo kami ng iyong Santong Espiritu, O Diyos, manguna ka sa amin. Kasihan mo kami at maging matagumpay ang gawain na ito, O Diyos. Yes, sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, lulutan niyo rin kami ng maayos na internet sa gawain na ito at gayon din ang signal. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Yes, in the mighty name of the living God. Amen at amen sa ating Panginoon. Tayo po ay magpuri sa banal na pangalan ng Panginoon sa pagkakataon na ito. Tayo po ay nagising na maaga. At bago mag-alas 5 ay hinatid natin si Mrs. sa PhilHealth dahil meron siyang asikasuhin. Iniwanan ko na siya doon at upang magpatuloy ang Ride On na ministry at bago magtanghali ay dadaanan ko siya. Pupunta naman kami sa SSS, yes, mga lakaring pang senior citizen. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya tayo ay mag-isa dito sa pagkalikot ng mga ginagamit natin ng mga gadget. Kaya purihin po natin ang Panginoon at tayo po ay umawit sa banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos. Talaga naman na napakasarap ang magpuri sa Panginoon. Napakasarap ang maglingkod sa Panginoon kahit na tayo ay medyo tumatanda na. Yes. While serving the Lord ay nararamdaman natin na parang young people tayo. Di ba kapatid? Reverend Digonis at Dr. Jacinta Corpus ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Yes, shout out to Lubidjan at God bless sa Corpus family and of course your ministry and leadership na ginagampanan. Please extend my regards to all of you. Palapakan naman natin ang mga Corpus family. Hallelujah. At praise the Lord. Yes, ang kanyang comment, Bishop the P. Corpus is watching with you. Kodos, thank you very much. Purihin natin ang Panginoon. Medyo kaiba ngayon ay nagbabasa tayo habang nakikita ko dahil wala akong kasama ngayon mag-scroll mamaya. As the deer panted for the waters of my soul longs after you. You alone are my heart's desire when I long to worship you. You alone are my strength, my shield to
my spirit chill. You alone are my heart's desire when I long to worship you. I want you more than gold and silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire when I long to worship you. Yes, Lord, hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Yes, indeed, Jesus Christ is our friend. Yes, you're my friend and you're mine. And even though you are my King, I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire when I long to worship you. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never will come to an end. Ever new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire when I long to worship you.
Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Hallelujah at praise the Lord at amen sa ating Panginoon. At tayo po ay dumako sa ating napakahalagang devotion. Yes, how are you my dear Lime Lister? You know, dato dyan sa bandang Dubai. Shout out with Jan at God bless you all. Dato family and even your ministry and leadership. Palapakan naman natin ang mga Dato family dyan. Hallelujah, praise the Lord at comment. Yes, a blessed Friday morning po, Bishop, kahit wala Ate Jean at Lola Biyaya. Nagpapatuloy, nagputol-putol po internet dito ngayon. Naway matapos po ang program nyo ng maluwalhati. God bless po. Thank you very much. At purihin ang Panginoon at gayon mo lang sa ating kapatid na Nika Cruz Bagtas, Pilar Batan. Kumusta ka na? Kumusta ng health mo? Yes, shout out with you at God bless. Bagtas family, palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning po, Pastor, at sa aking mga kasama today. Please include niyo po ako sa prayer. CT scan po ako today sa lungs and abdomen. Cancer trace began in Jesus' name. Amen. In the mighty name of Jesus Christ, we claim and we declare that you will receive healing upon healing, good health upon good health and wellness, and even recovery, and spiritual and financial provision. At naman pagdadaanan mo sa ngayon, sa mga scan, whatever, the Lord will be with you to provide everything for good. In the mighty name of Jesus, amen at amen. Sa Panginoon, mo lang sa ating kapatid na Carmelita Kapuli ng kaanib ng BEPS sa Methodist Church, Maribeles, Bataan. Shout out niya at God bless Kapuli family. Palapakan natin sila. Hallelujah, praise the Lord. Ang comment, blessed Friday, everyone na ride on the ministry. Thank you very much at gayon din po lahat po sa inyo dyan at purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Yes, how are you my dear Pastor Baby Bulgado ng Diparo United Methodist Church, Sitag Bulacan, Metro Manila. Shout out dyan at God bless Bulgado family. Palapakan natin ang mga Bulgado family. Hallelujah, ang kanyang comment ay blessed morning sa inyong lahat sa Ride On Ministry today. Yes, happy Father's Day po. Thank God at ang yes, pag-iingat ng Panginoong Diyos sumayin niyo lagi. Yes, maraming salamat po sa pagbati at wish pati sa family. God bless. Thank you very much. At itong darating na linggo ay Father's Sunday. Itong darating na linggo, kaya purihin po natin ang Panginoon. Yes, tayo po'y dumako sa ating debosyon na kung saan ang tinatalakay po natin sa ating siniseries, The Preaching of the Good News at Samaria. Yes, the book of Acts, chapter 8, verses 4 to 25. Natalakay na natin ang pangangaral ni Philip doon sa isang city sa Samaria. Tinalagay natin mula verses 4 to 8 and then verses 9 to 13 kahapon. Tinalagay po natin believe and be baptized, the conversion of the Samaritans including Simon the sorcerer. Yes, verses 9 to 13. At ngayon din sa araw na ito ay nasa verse 14 to 17 tayo ng chapter 8 of Acts na kung saan tatalakayin natin ay the Samaritans received the Holy Spirit. How about us? Yes. Yeah, yan po ang ating tatalakayin sa umaga ito. And then we acknowledge our available resource materials. Yes. Ang full gospel study Bible, the King James Version, and even the Magandang Balita Biblia, and some available readings to suffice our devotion, mga karaydon sa Panginoon. Alam niyo ho ba habang papausad yung pagtalakay sa the book of Acts ay
lalo kong na-appreciate at na-inspire sa kasaysayan ng early church. And hopefully, we'll finish the whole book ng the book of Acts, the Acts of the Apostles, at the same time, the Acts of the Holy Spirit and even Jesus Christ, up to the last verse of chapter 28. Biriin yung panahon ng pandemic ay tinatapos natin na mga libro-libro na nakatalaan sa banal na kasulatan. Kaya purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. At ganito po ang sinasabi sa ating salalayan. Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John, who when they were come down prayed for them that they might receive the Holy Spirit. For as yet he was fallen upon none of them, only they were baptized in the name of the Lord Jesus. Then laid they their hands on them, and they received the Holy Spirit. Yes, ang sinasabi naman sa Tagalog ay nang babalitaan ng mga apostol. Ibig sabihin, the 12 disciples na nasa Jerusalem, na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos. Sinugo nila roon si Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ipinatong nila Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila. At tumanggap sila ng Espiritu Santo. Yes, purihin po natin ang Panginoon. Ngayon mga ka-ride-on sa Panginoon ay unti-unti natin nakikita, na-appreciate yung stages ng development ng pagkakatatag ng church, which was founded by Jesus Christ upon the rock, and mandated his disciples to go forth, to proclaim the good news, and even to teach, and even to baptize, to disciple, and even to do the sacraments. At doon sa bandang huli ay nandun ang pangako ng ating Panginoon na siya ang siyang kasama sa pamagitan ng ipinangako ng Diyos Ama, ang banal na Espiritu na natupad naman sa panahon ng Pentecostes, na isinakatuparan ng ating Panginoong Jesucristo before ng kanyang pagbabalik sa Ama. At dito makikita natin na kung saan ay hindi lamang po ang mga apostoles ng Panginoon gumagawa ng lahat. It was the acts of the Holy Spirit being with them. At how awesome and wonderful to see, mga ka-ride-on sa Panginoon, about the overseeing ministry and leadership, even in terms of management and administration, of how these apostles did during that early time of the creation of the early church, even in times of difficult, intense, and severe persecution at that time. But it was therefore an avenue and opportunity for the early church
to intensively open a great start of the great missionary work of Jesus Christ. Kaya nga ang persecution na naranasan ni Esteban at gayon din ang napakamarubdob na pangangaral nitong si Philip the Evangelist. Nabunga naman ng kanilang pangalat sapagkat sa panahon ng persecution, bagaman patuloy pa rin silang nakakaranas ng persecution ay talaga naman from Jerusalem, Judea ay nakatungo na dyan sa Samaria. At purihin natin ang ating Panginoon. At dito makikita natin ang leadership ng mga apostolas dito, na kung saan ang mga lingkod ng Diyos nasa ilalim ng kanilang apostolic ministry, hindi nila pinabayaan. Sila ay patuloy na nakasuporta, patuloy na kung saan ay ginagampanan ng kanilang mga tungkulin upang sa kanon ay mapag-ibayo ang gawain ng Panginoon, upang sa kanon ay malubos yung apostolic ministry of extending the power of the Holy Spirit upon those who receive the Lord Jesus Christ, and those who were prepared to be baptized in the name of Jesus and even to be anointed by the Holy Spirit at that time. Kaya purihin natin ang Panginoon. Kaya nga dito makikita natin ang mga disciples ng ating Panginoon na sila po ay listo. Kaya nga nung mabalitaan nila, sapagkat ang mga apostol ay natira sa Jerusalem, at ayon naman sa mandati ng Panginoon, huwag silang aalis muna sa Jerusalem. Yes, ang Jerusalem na yun ay naging center of leadership and administration of the creation of the early church, mga ka-ride-on sa Panginoon. And you see how team ministry na kung saan nag-exist sa panahon na yun, that kinakailangan at ating pong kapupulutan. Yes, sapagkat hindi kayang gawin lamang ng mga 12 disciples ang napakalawak na gawain ng Panginoon. Kaya nga patuloy na tumatawag ang Diyos sa pamagitan ng Kristo, pumipili, nagtatalaga at humihirang ng kanyang mga lingkod upang kabalikat ng mga apostoles. At mula noon hanggang sa ngayon, yan ang patuloy na nangyayari at patuloy pa na mangyayari. Yes, yan ang apostolic ministry ng ating Panginoong Jesucristo from one generation to another generation until the return of Jesus Christ. Magpapatuloy po yan. Kahit anumang haharapin ng mga lingkod ng Diyos, kahit persecution, kahit global pandemic o ano paman, kahit na ikakitil ng buhay, yes, the existence of the church hindi po matitigil. Ang iglesia hindi mawawasak. At gayon din, habang merong nagbubuwis ng buhay, habang merong nakakaranas ng persecution, ay mas lalong nagiging maalab ang gawain ng ating Panginoon. Lalo na kung saan nagiging masidhi ng mga lingkod ng Diyos, hindi na nanatili sa comfort zone. Yes, kundi mananatili yung espiritu at kalikasan ng iglesia, being the gathered church, the koinonia. And at the same time, being the scattered church, doing intentional ministry and mission. Bilang tugon sa mandate ng ating Panginoon. Yes, kung ang mga disciples nung panahon na yon, katulad ni Jesus, na minamandate ang mga tumatanggap kay Jesus, hindi ibig sabihin na wala na silang ginagawa. Kundi in terms of management and leadership, and even in terms of monitoring, and even in terms of their different function, the tasks and responsibilities of being a leader. Yes. Being a servant leader of the Lord that Jesus Christ.
in the arena of encouragement, in the arena of motivation, in the arena of supporting. Yes, yan ay nakita natin dito nang mabalitaan ng mga apostol mula doon sa Jerusalem na kinaroroonan nila. Na kung saan ang mga Samaritano ay tinanggap ang salita ng Diyos dahil merong tumugon na mga aral. Hallelujah. Merong tumugon na mga aral. At yan si Felipe at mga iba pa. Yes, gayon din na kung saan ang ginawa ng hanay ng apostoles. Yes, ang gawain ng pagsusugo. Kaya nga diyan sinugo nila si Pedro at gayon din si Juan for a particular important ministry, missionary work that they ought to do. Para lalong mapatibay at mapausad ang gawain ng Panginoon. Yes, yan ay ministry. Maring tawagin natin na ministry of visitation. Yes, ministry of support. Yes, ministry of monitoring and even ministry of encouraging and strengthening fellow workers and even new converts sa panahon nito. Kung kaya't nung pagdating nila doon sa kinaroroonan ng mga Samaritano na kumberde, nitong si evangelist na si Philip makaride on sa Panginoon. Ano ang sumunod na ginawa nitong si Apostol Pedro at Juan? The ministry of prayer and interceding makaride on sa Panginoon. Ang kanilang ginawa, ipinanalangin nila. Sino ang mga Samaritano? Na tumanggap kay Jesus at gayon din na nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. For the purpose na sila din ay tumanggap ng bautismo at pagpuspos ng banal na Espiritu. Sapagat nga ayon dito sa ating passage, mga ka-ride on sa Panginoon, hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. At sila'y nabautismohan lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Alam ninyo, napakahalaga po ang panalangin. Pagpalagay natin na sa isang kabubukas na ministry ng Panginoon as a fruit of the outreach, ministerial, and evangelistic missionary work of the church, headed by the church workers, especially the administrative pastor, and even the council of the church, and even a particular commission of evangelism or witness, whatever it be, yung pangalan nandito. Alam ninyo, kapag ang lingkod ng Panginoon na naroon sa isang local church at gayon din ng mga officers at gayon din ng committee na kung saan nakatalaga para niyan. Diba, ang sarap. Ibang-iba yung pakiramdam. Yung experience sa hanay ng mga bagong kumberte na kung saan sila dinadalaw. Nakikita ang presence at gayon din na kung saan ay sila ipinapanalangin. And that experience, mga ka-ride on sa Panginoon, tiyak mamimiss. Hallelujah, sinasabi ko yan sapagat marami akong karanasan na mga ganyan, mga ka-ride on sa Panginoon. Kaya nga tayo bilang lingkod ng Diyos
ang ating espiritu at diwa ng ating leadership, administration, and ministry ay always nakapailalim sa team ministry. Yes, team ministry, mga ka-ride on sa Panginoon. At napakahalaga po ang panalangin sa iglesia. Napakahalaga ang panalangin na ginagawa ng mga lingkod ng Panginoon at napakahalagang panalangin ng mga leaders para sa mga membro at para sa mga newly converts. At gayon din ang mga laiko sa loob ng iglesia, pinapanalangin din ng mga lingkod at gayon din ang bawat isa, at gayon din ang mga iba't ibang mga ministries na ginagawa within the church and even beyond the church. Dahil po napakahalaga po ang panalangin paglapit sa Panginoon. Komunikasyon natin sa Panginoon, ugnayan natin sa Panginoon at gayon din sa pagitan ng ating presence at gayon din ang presence ni Lord ang bawat panalangin natin. Na kung sana'y intimately ay lumalapit tayo sa Panginoon, naglalambing tayo sa Kanya, kinakausap natin sa Panginoon na hindi tayo nahihiya. Kung minsan sa harapan ng Panginoon, naglulupasahi pa tayo. Kung minsan sa harapan ng Panginoon, humahagulgol tayo, umiiyak, dinadala natin sa Kanya ang mga iba't ibang mga concern natin. E di lalo pat higit sa mga gawain ng missionary evangelistic works katulad nito. Kaya nga, direktamente pagdating nila doon, ginawa nitong si Pedro at si Juan. Ipinanalangin ng dalawang ito ang mga Samaritano na nagsitanggap sa ating Panginoon sa Kristo upang malubos. Ay importante na kung saan ay mangyayari din nitong gawain ng consecration, ng pagtatalaga at gayon din ng anointing na kabahagi ng panalangin, lalo na sa ganyang bunga ng ministeryo ng ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord, mga kapatid sa ating Panginoon. Gaano kadalas tayo may panalangin kay Lord? Gaano kadalas na tayo po ay lumalapit sa Panginoon? Gaano kadalas na kung saan ay hindi lamang ang ating mga sarili pinapanalangin natin, kundi ang mga iba pa, lalo na ngayon, na napakahirap po ang ating pinagdadaanan. Yes, alam niyo po, ang abang lingkod ng Panginoon, habang araw-araw. Maring sasabihin ng iba, ang haba-haba naman ng sermon ni Bishop Lito, ang haba-haba naman ng kanyang mga panalangin. Pagkatapos sundan pa ng katanungan na hindi pa siya nagsasawa. Hindi kayo nagsasawa ang mga nagigining. Alam niyo, mga ka-ride on sa Panginoon, hanggat merong available opportunity to minister, to pray unto the Lord and to pray for others, lalo na sa panahon na ito. Kasi tinitingnan ko si Lord. Dahil magpahanggang sa ngayon nagtataka ako kung bakit bago pa simula ng pandemya, October noon 7, pero bago nun, na nagkukwento kami bilang pamilya, anong gagawin mo ngayon dati? Tapos ng termino mo bilang national bishop, ano ngayon? Sabi naman nag-care, subukan mo kayong mag-live. Anong malay ko dyan sa live na yan? Mag-live ako, wala akong kaharap na mga tao. Yes, mag-live ako na wala akong experience na ganyan. Alam nyo noon, every Monday, alas 9 ng gabi, yung oras ng sama-samang tagabadaan laban sa COVID-19. Pero nung dumating yung lockdown dito, lockdown doon, kung saan-saan lockdown, quarantine.
Ang revelation ng Panginoon, araw-arawin mo na. At yan ay nalipat ng umaga tuwing alas 9 ng umaga. Araw-araw. Pero sa pauna, sa isang maikling kwento, yan ang pangalan naman. And then all of a sudden, binigay ng Panginoon sa aking isipan, ride on. Ride on. Okay yan ah. Ride on ministry. Pagkatapos ay ilang araw, nanirinig ng Panginoon, ride on with Jesus. And then sumunod na naman, ride on with His words. And then sumunod naman, ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. And then, reveal ng Panginoon ay dapat merong ginagawa yung mga kamay mo. Kaya nga lumabas po yung ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, prayer, at sa kalaunan, dadagdagan ng service. Hallelujah at praise the Lord. Sinasabi ko ito dahil sa iba't ibang klase ng sitwasyon nangyayari sa mundong ito. Prayer is important. Prayer is essential. At ang panalangin ay malaki pong maitutulong. Maniwala tayo. Malaki pong naitutulong ito, mga ka-ride on sa Panginoon. Lalo na sa mga bagong kumberte, ang mga Samaritanong ito sa panahon na iyan. They need also the presence of the apostles, kahit na 2 representatibo. Kailangan din nila na sila'y maipanalangin sapagkat sila'y musmus pa sa pananampalataya kay Lord. They need the anointing, the consecration of the Lord, that Jesus Christ, in order for them to experience the fullness of regeneration, the fullness of being born again, at the same time, the experience of Pentecost, receiving the anointing of the Holy Spirit, the presence, the power, and the acts of the Holy Spirit, mga ka-ride on sa Panginoon. Kaya nga pinanalangin sila. At gayon din na kung saan nang ginawa ng dalawang ito, ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila. Mga tumanggap kay Jesus at sila ay tumanggap ng pagkapuspos ng banal na Espiritu. Hallelujah at praise the Lord. Yan, napaka-importante yan sinasabi sa verse 16 sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y binautisman lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoon. He was fallen upon none of them. Hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila ang banal na Espiritu. Kaya nga kinakailangan na makumpleto ang kanilang magiging karanasan. Hindi lamang ang kanilang pagtanggap kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, kundi kailangan din nila na ma-experience ang Pentecost sa kanilang mga buhay. Yun sinasabi doon sa Acts chapter 2 verse 4 na kung saan nung bumaba sa mga nananampalataya sa Kanya on the day of the Pentecost phenomenon. And same is true with the disciples, mga ka-ride on sa Panginoon. Kaya nga
He had not yet come upon the Samaritans as the Father had promised. As per is speculated in the book of Acts chapter 1 verse 4, kung babasahin ninyo. At gayon din as Christ Jesus has indeed foretold, mga ka-ride-on sa Panginoon, foretold them, He said, He shall be baptized with the Holy Ghost. Nadaanan natin yan sa Acts chapter 1 verse 5, kung maalaala nyo pa rin, mga ka-ride-on sa Panginoon. And of course, evidently, they had not demonstrated nitong mga Samaritano. They expected the spiritual manifestation, yung inaasahan na spiritual na manifestasyon na kinakailangan at importante na kanilang matatanggap, mararanasan. Lalong-lalo na ang di umano na tinatawag natin divinely inspired utterances na kung saan natala din sa banal na kasulatan, lalo na sa mga dinaanan natin. Basahin ninyo yung Acts chapter 5 verse 24, mga ka-ride-on sa Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Gayun din ang sinasabi diyan sa verse 17, mga ka-ride-on sa ating Panginoon. Yes, importante yan. Then they laid their hands on them and they received the Holy Ghost. At ipinatong nila Pedro at Juan ng kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Yes, mga ka-ride-on sa Panginoon, sa pamagitan nitong pagpapatong ng kamay ng mga apostol ng ating Panginoon sa Kristo, ang mga Samaritano ay tunay nga na kanilang natanggap at naranasan ang banal na Espiritu sa kanilang buhay. In the same sense, mga ka-ride-on sa Panginoon, na yan ay tinatawag din natin na baptism in the Spirit that occurred at Pentecost. Hallelujah. Acts 1:8, Acts chapter 2 verse 4, basahin po ninyo, mga ka-ride-on sa ating Panginoon. Kaya nga ho dito, ang mga Samaritano na sumampalataya kay Jesus, dalawang stage po ang kanilang naranasan. Bilang mga mananampalataya sa Panginoon, una, yung kanilang pagsampalataya, yung kanilang paniniwala kay Jesus Christ na ipinangaral ni Evangelist Philip. Ibig sabihin nun, ng kanilang paniniwala at pagsampalataya, kanilang nalaman, kanilang naunawaan at gayon din kanilang natanggap, pinaniwalaan. Yes, na meron pong kasama na paglapit sa banal na presence ng ating Panginoon, na pagtanggap sa anumang kasalanan at gayon din ng pagsisisi sa mga kasalanan at gayon din ng paghingi ng pagpapatawad ng Panginoon at gayon din ng paglilinis ng Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din pagkatapos, mga ka-ride-on sa Panginoon, being filled with the Holy Spirit, sila'y napuspos ng banal na Espiritu. Hindi lamang mananatili sa tinanggap natin sa Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kundi likewise we need to also to experience that Pentecost experience, the manifestation of God the Father in Jesus Christ. Yes, ang katuparan ng pangako ng Diyos Ama na isinakatuparan ng ating Panginoong Jesucristo
being filled with the Holy Spirit. Na kung saan mga karaidon sa Panginoon ay ipinapakita lamang na kung saan ang dalawang yugto ng karanasan na ito ng mga sumampalataya sa Panginoon at gayon din ang kanilang naranasan na Pentecost. Karanasan na hindi makalimutan. Karanasan na kung saan ay magdadala sa kanila sa iba yung buhay na sila'y mapapatatag, na sila'y mapapalago, at gayon din na kung saan baka sakali pa na hindi lamang sila mananatiling Christian believers and anointed by the Holy Spirit, at the same time magiging mga buhay pa na sila na maging kasangkapan ng Panginoon. Hindi lamang maging Christian believers anointed by the Holy Spirit, at the same time becoming disciples of Jesus Christ. And at the same time becoming disciples of Jesus Christ, witnessers of Jesus Christ, educator of Jesus Christ, and even casting out demons. And even healing those who are experiencing whatever sickness or illness or physical disability meron sila. Hallelujah. At praise the Lord. Kung sila man ay pinuspos ng banal na Espiritu, dahil ang kasunod niyan, ang paparating na spiritual gifts na kanilang kailangan, na magagamit nila upang sa ganon ay lalo pang mag-expand at mag-expand ang gawain ng Panginoon hanggang makarating kung saan-saan lupalop ng daigdig na ito. Kaya nga ho mga karaidon sa Panginoon, even the experience of both the Apostle Paul in Acts chapter 9 verses 5 to 17, dadaanan po yan. Kung paano si Saul na kung saan ay naging bahagi ng pagkapatay ni Stephen, at gayon din ng mga persecution na nararasan ng mga mananampalataya doon. Dahil diyan sa chapter 9, mga karaidon sa Panginoon, isusubasob ni Lord, isusubasob ng banal na Espiritu itong siya Saulo na magiging Apostol Pablo, nagkakasangkapanin niya. Hallelujah, praise the Lord. At hintayin natin yan sapagkat yan ang mga susunod na ating pong tatalakayin, na kung saan gayon din ang karanasan ng mga Ephesians disciples na madadaanan natin pagdating doon sa Acts chapter 19 verses 1 to 6. Nakatulad din mga karaidon sa Panginoon na naranasan ng mga Samaritano dito na kanilang tinanggap si Jesus Christ as their Lord and Savior, and afterwards were filled with the Holy Spirit. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Kaya nga ho mga karaidon sa ating Panginoon, let us continue enjoying, studying and reflecting and getting every message sa bawat tinatalagay natin sa the book of Acts, mga karaidon sa Panginoon. Yes, the Samaritans received the Holy Spirit. Ang tanong ko, how about us? Yes, kayo lamang po ang makakasagot niyan. At ako lamang ang makasasagot din patungkol sa akin. The Samaritans received the Holy Spirit. How about us? Sabihin mo sa katabi mo dyan. The Samaritans received the Holy Spirit. How about you?
Di ba? How about you? How about you? How about you? How about you? Pati nasa likuran natin, how about you? How about you? Di ba? Importante na katanungan sapagkat kailangan po natin yan lalo na ngayon na napakahirap po pinagdadaanan natin. We need Jesus Christ and we need this Holy Spirit in order for us to overcome this world. Every challenge, every storm, every problem na hinaharap natin sa kasalukuyan. Dahil maging ang iglesia, hinaharap din ito. Yes, sa panahon ng pandemya at gayon din sa kabila ng pandemyang ito, what would be the church as a church it be? In conjunction dito sa ating mga tinatalakay, mga ka-ride-on sa Panginoon. Hanggat ang iglesia kinikilala that Jesus Christ is the overall head, the Lord of the church, the Savior of the church, and even the Lord and Savior of all people. But the church must go on and on, not only as being gathered together, but also being scattered. Kahit na mayroong mga restrictions sa panahon na ito, mga health protocols na kailangan din tayo mag-ingat. But the Church of Jesus Christ can always be creative, can always be innovative in dealing with all of this, and even in dealing on how the church and all of us ay tumutugon sa mga nangyayari sa lipunan at gayon din sa buong daigdig na ito. That's why we continue to remain in the Lord that Jesus Christ. We continue to remain in His Word. We continue our ministry of strengthening one another, uplifting one another, encouraging one another, praying one another, loving one another. At gayon din, pinapaalalahanan natin ang bawat isa sa atin. At kung paano, na kung saan ay kinikilala natin, naniniwala tayo na tayo po ay puspos ng banal na Espiritu. Let the fruit of the Holy Spirit will come out sa buhay natin. That will produce fruits for the expansion of the ministry, for the furtherance of the gospel, and even for the furtherance of the kingdom of God. Hallelujah, at praise the Lord. The Samaritans received the Holy Spirit after their experience of being born again. How about us? How about us? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen at Amen sa ating Panginoon. Ngayon ay ating pong silipin ng mga pangalan na kung saan nakarating po sa himpilan ng Ride-On Ministry na birthday po nila sa araw na ito. Yes. Ang kapatid na Fea Soto ng Hermosa, Bataan. At gayon din kapatid na Jane Benito ng Hingyon, Ipugao. At ang kapatid na Darna Palos Ganadin ng Carmona, Cavite. Ano kaya, lumilipad kaya ang kapatid na ito? Darna. At gayon din ang kapatid na Lido Burgos, Chris Hela Gamay del Pinado, Rola de Resoro. At gayon din kapatid na Ani at Tondok ng Pamplona, Cagayan, Pastor Amicas Fernandez. Yan sa bandang Sambales, gayon din kapatid na Jonah Tangona ng Gerald Trias City, Cavite.
At ang kapatid na Carolina Tolentino Garcia ng Cainta Rizal. Sila po mula sa UNC. At gayon ng kapatid na Ami Bisaya Manuel ng Luna Isabela. At gayon din ang kapatid na kamag-anak ko ito, ang Hilito Florentin na nandun sa bandang Los Angeles, California, USA. Sila lamang po yung mga nakarating ng mga pangalan na birthday po nila, pero marami pang mga may birthday. Manalangin po tayo sa pagkakataon na ito, aming Ama at aming Diyos. Ikaw po ang lumalang ng langit at lupa, ikaw po, Diyos, ang siyang lumikha ng sangkatauhan. Katulad po, Panginoon, sa mga anak mong ito na birthday nila. Di lamang sila, Panginoon, na nabanggit, kundi lahat po ng may birthday sa araw na ito, saan man sa Luzon, Visayas at Mindanao ng Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa sa buong mundong ito, kasama, Panginoong Diyos, ang mga sanggol na ipinanganak. Sa araw na ito, Panginoon, kami po ay nagigisa, nakikigalak, nakikipagdiriwang, nakikipanalangin po sa kanilang lahat, Panginoong Diyos, with our greetings sa lahat po sa kanila, Panginoon. Yes, patuloy mo sila nagabayan sa araw-araw, maging ang kanilang mga pamilyang kinabibilang, gayon din, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, at gayon din, Panginoon, ang kanilang mga longings and aspirations sa kanilang mga buhay that will come into reality. Sa pamagitan ng iyong tulong, ng iyong gabay, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah. Yes, Lord Jesus, sa panahon ng kanilang napakahalagang yugto ng kanilang buhay, sana po, Diyos, ay hindi ka makalimutan sa kanilang pagdiriwang. Sana hindi sila makalimot na magpasalamat sa inyo at gayon din magtalaga ng kanilang buhay at lahat-lahat, Panginoon, sa inyo. At gayon din, Panginoon, tulungan mo sila sa araw-araw, matugunan po ang pangailangan nilang pamilya na kinabibilangan, pagpalain niyo pagtagumpay ng kanilang mga hanap buhay. At sa pastor na nabanggit ang kanyang ministeryo, ang kanyang iglesyang pinamumunuan at gayon din ang kanyang paglilingkod. Yes, Lord Jesus, ikaw po ang kanilang patuloy na proteksyon, safetyness. Yes, silay mo sila sa anumang mabibigat na mga pasanin, lalo na, Panginoon, ang pandemyang ito, huwag silang mahawan. Panatilihin mo, Panginoon, na sila po ay malusog ang kanilang pangatawan at gayon din ang kanilang kalusugan. Yes, Lord Jesus Christ, pagpalain mo silang lahat and more and more and more years to come into their respective lives with a good health and wellness, successes and blessings. And may you be with them always, being with them, caring for them, loving for them, protecting them, O Heavenly Father. Kasama ang lahat ng mga sanggol na pinanganak sa araw na ito, yung pag-iingat, pagliligtas. Ang mga sanggol na ito, sa poder ng kanilang mga magulang, ay sila'y maaruga ng maayos at matagumpay. Pagpalain yung kanilang mga pamilya at matugunan din ang kanilang mga need at gayon din ang mga sanggol na ito ay lumaki na mayroong takot na sa kalaunan ay magkaroon sila ng pananampalataya sa iyo at gayon din, Panginoon, makatapos sila ng mga pag-aaral at magkaroon sila ng bright future, Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kasama na rin kung meron man nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen sa ating Panginoon. Awitan po natin ang mga kapatid na ito na birthday nila sa araw na ito. Mabuhay ka naw at pagpalain, masay pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia dating minamahal. Inihiling na ipagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa
ang buhay mong angkin. Lumawig na waag iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya ay iyong pagpalain sa tuwid-twidan. Lumawig na waang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy wedding anniversary sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng nagdiriwang ng kanilang birthday. At kayo naman nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. At ang mga sanggol na pinanak sa araw nito, palapakan po natin sila. Hallelujah. I-tune naman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan nagsasaya at nagdiriwang ngayon. Hallelujah at amen. At amen sa ating Panginoong Diyos. Tayo po'y dumako sa ating mga panalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, tunay nga naman na napakabuti mo sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mensahe ng buhay na inyo pong ipinarating sa bawat isa amin, Panginoong Diyos. Salamat po ng marami, Panginoon, sa mabunga na ministeryo ng mga apostoles sa unang pagkakataon na natatag ang Iglesia Kristiyana. Salamat, Panginoon, sa mga nagsilbing evangelist, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, na kung saan ay naging mabunga ang kanilang evangelistic missionary work sa panahon na iyon. Na nagdulot, Panginoon, na marami ang sumampalataya sa iyo, Panginoon, dyan sa bandang Jerusalem at gayon din sa Samaria. At sa lahat ng inabot, Panginoong Diyos, salamat po, Panginoon, sa lahat na nagsisilbi ng mga bayani ng pananampalataya, Panginoon, ng Iglesia. Yes, patuloy, Panginoon, na kung saan makapupulot kami ng mga aral. Patuloy, Panginoon, na kami po ay makapupulot ng inspiration, makapupulot kami patuloy, Panginoon, ng hamon na magpapalakas sa amin, na magbibigay sa amin, Panginoong Diyos, ng boldness and even courageousness, O Lord Jesus Christ, to preach and even to teach and to share, to witness and use our God-given talents, Panginoon, spiritual gifts. Yes, Lord Jesus Christ, maraming salamat, Panginoon, sapagkat inyo rin kinakasangkapan ng mga pag-uusig. At gayon din ang bawat problema at bawat hamon, Panginoon, upang kami ay lalong napapatatag sa aming pananampalataya. Upang kami ay lalong maningas, Panginoon. Upang kami, O Diyos, ay lalong magiging intimate sa inyo. Sa araw-araw at sa tuwi-tuwina. Upang sa araw-araw at sa tuwi-tuwina, O Lord Jesus Christ, patuloy kami na napupuspos ng banal na Espiritu. Nagagabayan, napapalakas at gayon din, Panginoon, na kung saan na patuloy kami na tinutulungan upang kami ay maging malikhain, upang kami ay maging produktibo, Panginoong Diyos. Thank you so much, O God. Continue to bless and to flourish, O Diyos, ang Iglesia sa kabuuan. Anumang denominasyon, Panginoon,
Yes, pagpalain niyo, O Diyos, and even the different ministries and missions and outreaches projects of every church. Patuloy na pagpalain mo, panutoy, Panginoon, inyo pong kasihan, gabayan at pagtagumpayin, Panginoon. Ngayon, Panginoon, patuloy po ninyo nagabayan at pangunahan at pagpalain at matagumpay na kasangkapanin lahat po ng mga church workers, Panginoon, ng mga tinawag mo. Pinili. Itinilag at isinusugo, Panginoong Diyos. Tulungan mong bawat isa, Panginoon, na kung saan, even in terms of management and administration, and even in the course of duty and responsibilities, Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord, na kung saan maging ang mga function ng aming pagkatatalaga, Panginoon, ay napagyayaman, nagiging malikain at nagiging epektibo at angkop sa anumang pagbabago ng panahon at nangyayari sa lipunan saan man kami naroon. Yes, gawin mo kami, Panginoon, na maging good stewards, faithful, Panginoon, honest, transparent, and even fruitful, Panginoon, sa aming ministeryo. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, sa arena ng management at gayon din ng leadership at gayon din ng administration at gayon din, Panginoon, different functions. Tulungan mo kami sa aming pangunguna sa budgeting at gayon din sa pangunguna sa aming monitoring, sa aming controlling. At gayon din, Panginoon, sa aming gawain upang kami makapag-motivate, makapag-influence ng iba. Hallelujah, O Diyos. Gawin mo kami lagi, Panginoon, na inyong mga servant leaders. Yes, gawin niyo kami lagi, Panginoon, effective sa lahat ng larangan, O Diyos. Ano man ang pangailangan ng lahat po ng mga manggagawa, Panginoon, matugunan, pagpalain ng kanilang mga ministries at gayon din ang kanilang pinamumunuan. Pagpalain, Panginoong Diyos, sa mga iglesyang kanilang dinidistinohan. Pinapastulan, Panginoon. Pagpalain niyo ang kanilang preaching ministry, teaching ministry, visitation ministry at gayon din, Panginoon, ang kanilang leadership ministry at ibang iba pa. Pagpalain niyo ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan ng matugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Yes, Lord Jesus, kasama ng aming pangapanalangin sa lahat po ng mga lay leaders and officers na kaakibat sa paglilingkod ng mga church workers. Gayon din, Panginoon, sa lahat po ng mga membro at mga pamilya bumubuo ng bawat iglesia, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga kabuhayan na maging malago. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang kanilang pananampalataya ng tumitibay. Pagpalain mo ng lumalago ang kanilang mga espiritual na pamumuhay. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan iglesia kabilang kami. Patuloy na nagiging fertile, patuloy na kung saan ay manganganak pa ng mga mission churches, manganganak pa ng maraming kaluluwa na madala sa iyong paanan, Panginoon, to accept you, to experience you as their Lord and Savior, and even to experience and receive the outpouring of the Holy Spirit. And may it be done, O Lord Jesus Christ. Gayon din, Panginoon, aming Ama, ang mga iba't-ibang mga church-related institution, mga foundation outreaches, mga paaralan, pagpalain niyo. At maging mga tagapamuno at gayon din, Panginoong Diyos, ang mga beneficiaries, mga leaders at gayon din mga estudyante at mga magulang, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, sa iglesia, kundi sa private world, gayon din, Panginoon, sa mga paaralan, sa gobyerno, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang educational system sa kabuuan. Pagpalain niyo, Panginoon, ang lahat po ng mga educators. Pagpalain niyo, Panginoon, lahat po ng mga estudyante nang sila magkaroon ng sipag, talino at tiyaga, nang sila makatapos at maging maganda ang kanilang future at kahinatnan ng kanilang buhay, lalo na sa spirituality. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga parents na kung saan nagtsatsaga, nagsisikap at napag-aralin ng kanilang mga anak, Panginoon. Your inspiration, Panginoon, be instilled to all of them. Yes. Pagpalain din at matugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw at gayon din pagpalain ng kanilang mga kabuhayan. O aming Ama at aming Diyos, lahat po ng mga frontliners sa panahon na ito,
Pangunahan niyo, Panginoon, mga medical frontliners, spiritual frontliners, at gayon din, Panginoon, ang mga uniform frontliners ng mga kapulisan, at gayon din ang mga military, at gayon din, Panginoon, ng mga iba't iba pa sa gobyerno, at gayon din sa pribada, at gayon din sa iba't iba pa ng mga sangay, at gayon din sa mga iba't ibang mga sector in every society, sa mga nanunungkulan sa bayan, Panginoon. At gayon din ang mga iba't ibang branches of the government, in the legislative, judiciary, and executive. At sa lahat ng mga tagapamuno, at gayon din lahat ng mga kawani, at gayon din ang mga empleyado. At mga pinagkakabalan, at gayon din sa iba't ibang mga agencies, departments ng gobyerno, iba't ibang mga commissions and boards, Panginoon, upang sa ganon ay naipapatubad ng maayos, matagumpay at mabunga lahat ng mga programa at gayon din ang mga proyekto ng gobyerno, Panginoon Diyos, para sa mamamayan at para sa bansa, Panginoon. Yes. Now, Panginoon, sila po ay maging mabuting katiwala, na kung saan, Panginoon, sila po ay maging maayos ang kanilang pamumuno. Good governance and accountability, Panginoon. Kung meron mang mga nangyayari na katiwalian, pagnanakaw, Panginoong Diyos, masawa ta, Panginoon, mapigilan. Makonsensya sila, Panginoong Diyos, at mabago ang kanilang mga buhay, Panginoon. Gayon din, Panginoon, mula sa national level down to the region, at gayon din sa lahat ng mga provinces at cities, municipalities, at lahat po ng mga barangays, at gayon din, Panginoon, lahat ng mga sityo at purok, at gayon din ang bawat pamilya, bawat mamayan. Yes, patuloy, Panginoon, ang napalain mo sa kabuuan. Na kung saan, Panginoon, sa aming sama-samang paglaban sa COVID-19, ay maging matagumpay, at gayon din nakikita sa aming pang-araw-araw buhay na kami ay disiplinado na masunurin sa pagsunod sa mga health protocols, mga regulasyon, Panginoon. Na kung saan, Panginoon Diyos, ay kami po ay nakikiisa, nakikipagtulungan, nakikipagbayanihan, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, lahat po ng nagaganap na vaccination saan man dako sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo. Pagpalain niyo, Panginoon, ang anumang uri ng vaccine, Dalawa, Panginoon, na hindi po makapinsala ng buhay ng tao, kundi makapagpalakas ng immune system at merong proteksyon at panlaban sa anumang virus, Panginoon. Palain niyo sila na gumaganap ng kanilang mga tungkulin, mga vaccinators, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang kabuuan, yes, ang kagalingan ng buong bansang Pilipinas, at ang bawat mamamayan, at gayon din ang buong mundo, bawat bansa, Panginoon. Lord, heal the whole land. Lahat ng tao, Panginoon, lahat ng lugar, at maging ang himpapawid, ang karagatan, at gayon din ang mga kanayunan, at gayon din, Panginoong Diyos, ang ecological status ng bawat bansa, Panginoon, na mahil. Gayon din, Panginoon Diyos, ang mga hayop. Yes, pagpalain niyo, Panginoon, sa kalahatan. Gayon din, Panginoon, pagpalain niyo lahat po ng mga farmers, gayon din ang mga mangingisda, gayon din ang mga magnyunyog, at gayon din, Panginoon, ang mga nagtatanim ng mga gulay, at gayon din, Panginoong Diyos, ang mga pinagdadaanan ng katuparan ng mga pagkain na ito, Panginoon, upang makarating sa bawat kaldero, at gayon din sa bawat buhay namin, Panginoon. Yes, we appreciate with thanksgiving their labor. At gayon din, Panginoon, na pagpalain mo sila na maging masagana lagi, Panginoong Diyos, ang kanilang mga harvest. At gayon din matagunan ang kanilang mga pangailangan, Panginoon. Yes, Lord Jesus, hindi makalimutan lahat po ng mga overseas Filipino workers sa lahat ng bansa beyond the Philippines, Panginoon, ang iyong pag-iingat, pagliligtas sa kanila, ang pagpapatagumpay na kanilang trabaho, at gayon din na sila maingatan, Panginoon. At maging mabuti ang kanilang kalusugan, at gayon din na maging mapagmahal, maaruga, at maayos ang pakikitungo ng mga employers, Panginoon, na hindi sila sinasaktan, na hindi sila inaapi.
At sa mga nang-aapi, Panginoong Diyos, halughugin niyo siya, isibasog niyo sila. Katulad ng ginawa niyo kay Saulo, na naborn again at naging Apostol Pablo. Yes, Lord, isubasog po ninyo lahat ng tao na matitigas ang ulo, na ayaw magbago at ayaw naman ng balik sa inyo. Yes, Lord. Kasama kami, isubasog niyo kami, Panginoon, para sa aming ikabubuti at para sa aming ikaayos at para sa aming ikaunlad. Spiritually, economically, even physically, mentally, psychologically, and only at the last part, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Ano mang problema meron ng bawat bansa, Panginoon, masolusyunan po, Diyos. Yes, patuloy namin ipinapanalangin, Panginoon, lahat po ng merong karamdaman, lalo na, Panginoon, ng mga total cases ng COVID-19, Panginoon. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa lahat po ng bansa, Panginoong Diyos, ay inyo po silang pagpalain at gawaran po ng kagalingan. At gayon hindi na sila makarecover. Gayon hindi, Panginoon, na kung saan ay mapabuti ang kanilang kalusugan at pangangatawan, Panginoon, at matugunan din ang kanilang mga pangailang pinansiya at espiritual. Hallelujah at praise the Lord. Yan ay amin pong claim at dinedeclare, Panginoon, na kung saan ay maranasan nila, Panginoong Diyos, na mayroong pagpapasalamat at pagtatalaga ng kanilang buhay. At kung ano man mga natututunan na mga aral, Panginoon, yes, magbigay sa kanila ng hope, ng encouragement. Yes, gayon din, Panginoon, sa lahat po ng mga bereaved families na merong nasawi sa kanilang pamilya. May you continue, O Lord, to be with them, embracing them, and let them experience, O Lord, your comforting love, the sustainability of strength from your Holy Spirit, and even the hope for resurrection and eternal life, and even the blessing that they need, Panginoon. Yes, matugunan, Panginoon. Yes, indeed, we entrust every body, soul, and spirit, Panginoon, lahat po ng mga nauna na. Sa inyong pangangalaga at paghahari, Panginoon, dyan sa iyong inihanda na kaharian, Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din, O Ama at aming Diyos, ang prayer request ng kapatid na, yes, Oma Inyang Torres Cruz. Nakaanib, Panginoon, ng Dental Methodist Church sa Barangay Magsaysay ng Dilalupihan, Bataan. Na ganito ang kanyang sinasabi, Bishop, prayer request po para kay Noemi Lospe Lintag. Prayer for her lungs na sobrang hirap po. Sabi po, critical condition ng kanyang lungs. But for our prayer, God's healing po sa kanya. Salamat po. Welcome. Manalangin po tayo sa pagkakataon na ito. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Pagigisa sa panalangin para po sa kapatid na Noemi Lospe Lintag, Panginoon, naming Ama at aming Diyos. Kayo po ang nakakatalos sa kanyang kasalukuyang nararamdaman. Sa kanyang sobrang paghihirap, Panginoon, dulot ng kanyang problema, Panginoon, sa kanyang lungs, Panginoong Diyos, sapagkat nasa critical condition. Kaya nga po kami po ay sama-samang nananalangin sa inyo. Kung na maaari po, O Diyos, inyo pong katagpuin ang personal ang kapatid na ito. Kung nasa loob man siya ng tahanan o sa pagamutan man, Panginoon, saan man siya naroon, Panginoong Diyos, yes, inyo po siyang katagpuin, Panginoon. At umasa kami, Panginoong Diyos, na ikaw po ang kanyang pag-asa, na ikaw po, Panginoon, ang siyang nasa kanyang isipan at puso, Panginoon, upang makaramdam pa rin siya ng kagalakan. Upang sa kanon, Panginoon, ay meron pa rin siyang pag-asa. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay makakapanalangin pa rin siya sa inyo, O Diyos. Yes, please, touch, Panginoon, ang bahagi ng kanyang katawan na may problema.
ang kanyang lungs, Panginoon. Ano man ang pinag-uugatan ng kanyang problema, Panginoon, sa kanyang kalusugan partikular, sa kanyang lungs, Panginoon, ay mabunot. Maalis, Panginoon, patungo sa kanyang ikaayos, Panginoon. And we claim and we declare, Panginoon, total healing, Apana, total healing, total recovery upon total recovery. Good health and wellness upon good health and wellness, and even spiritual and financial provision, Panginoon, matanggap niya at maranasan. Even the outpouring of your blessing to the families you belong, O God. Yes, Lord Jesus Christ. Umaasa kami, Panginoon, na yan ay mangyayari sa kanyang buhay. Kaya pagpalain mo, Panginoon, ang kabuuan ng Lintag family, lalo ng kapatid na Noemi Lospe Lintag, Panginoong Diyos, at gayon din ng kanyang buong pamilya. Sa mga araw-araw po, Panginoon, na aming pong ipinapanalangin, bagaman marami sa kanila, Panginoon, ay hindi namin alam, Panginoong Diyos, ang development ng kanilang kalagayan, pero every day, O Lord, pinapanalangin po namin sa inyo para po sa kanilang kabubuti at kagaling. Katulad po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, na bagaman na kung saan ay maganda ang mga nangyayari na development ng kanyang kalagayan na physically, Panginoong Diyos, at spiritually, yes, patuloy na yung panalangin, Panginoon, na kung saan maranasan niya ang kalubusan ng inyong pagpapagaling at gayon din ang kalubusan ng kanyang magiging maayos at mabuting kalusugan at pangangatawan, and even her aspiration sa kanilang ina-applyan, Panginoong Diyos, na maging naturalized citizen dyan sa USA. It may it happen, Panginoong Diyos. Bless the whole family. Bless their financial standing. Yes, gayon ni Panginoon ang kanyang pine-pre-request, kapatid na Ricardo Roberto na mayroong cancer sa lungs. Kapatid na Rodrigo Santos na mayroong cancer sa colon dyan sa Orani, Bataan. Gayon din ang kapatid na Lynette Miranda na mayroong breast cancer, at gayon din ang kapatid na Gina Grospe Balyari na mayroong cancer dyan sa bandang San Fernando City, Pampanga. At gayon din po ang kalubusan ng kagalingan ng kapatid na Edna Digamo na nandyan sa bandang Saipan. At ang kapatid na Melquiades Bugnut Torres, ama ng kapatid na Mainyang Torres Cruz, at DSE Billy Torres, Panginoon, dyan sa bandang Dinalupiang Bataan, para sa kanyang kagalingan. At gayon din ang kapatid na Roger Simon ng Quezon City, Panginoon, para po sa kanyang lubos na kagalingan at gayon na kanyang financial need. Gayon din, Panginoon, ang patuloy na healing and recovery mula sa eye operation ng kapatid na Digonis Erlin Sicayudong Rodriguez ng Davao City, Mindanao. At gayon din ang kapatid na Carlos Mones ng Puno United Methodist Church, para po sa kanyang kalusugan. At gayon din, Panginoon, ng kapatid na Nanay Rebelina Makatugal ng Balanga City, Bataan, para sa kanyang total healing and recovery. At gayon din ang kapatid na Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon ng Manena United Methodist Church, San Luis, Pampanga, sa kanyang pinagdadaanan na diabetic retinopathy of left eye na ikinabulag niya. At gayon din mataas ang kanyang creatinine. Gayon din ang kapatid na Glyza Matunan Alvarez diyan sa bandang San Miguel, Bulacan, na mayroon pong cancer sa breast. Gayon din ang Nanay Julita Matunan, nasa bedsore at may pilay. At gayon din, O Ama at aming Diyos, ang kapatid na Ted Esposo, 78 years old, na nagka-COVID, na nasa pag-abutan diyan sa Malolos City, Bulacan, para sa kanyang kagalingan. At gayon din, Panginoon, ang kabuuan ng pamilya ng kapatid na Digonis Merlin Sebastian, para po sa kanilang maayos at kagalingan, Panginoon. Gayon din, O Ama, ang kapatid na
Gwen na Montevergen, Javier na mayroong pinagdadaanan na depresyon, stress, and insecurities, tulungan mo siya. Nang masolusyonan ito, Panginoon, at ikaw, Panginoong Diyos, ang maging sentro ng kanyang buhay, natutulong sa kanya, lalo ng iyong banal na espiritu, gayon din ang kapatid na Mirna Sanchez Rapananda Kanay ng Sydney, Australia, sa kanyang pinagdadaanan, sa kanyang kalusugan, tulungan mo siya nang siya makaranas ng lubos na kagalingan. Gayon din ang kapatid ng Hilito at June Apa ng General Tino Nueva Ecija, sa kanyang pinagdadaanan na cancer sa plasma cell at bone, sa pigi, nalagang undergo chemo radiation therapy dyan sa bandang Tarlac. Gayon ni Panginoon ng kapatid na Reverend Rodolfo Hentalian ng Brooks Point, Palawan, para po sa kanyang kalusugan at pangailang pinansya. At ang kapatid na Baby Clint Israel Kabutahe Umali ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Isang batang musmus na ngailangan po, Panginoon, ng kagalingan at kalakasan at nangailangan po na kung saan ay mabuhay ng mahabang panahon. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Rogelina Liaban, Panginoon, ng Sinait Ilocos Sur, na meron po siyang pinagdadaanan na breast cancer. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Nika Cruz Bagtas ng Pilar Bataan, na meron din pinagdadaanan na cancer. Lady Lacandasan ng Marila Bulacan para sa kanyang kalusugan, at gayon ng kapatid na Lini Kagalitan para sa kanyang kalusugan. At gayon ng kapatid na Iyas Holy Spirit Domingo ng Qatar na meron pong ulcerative colitis. Gayon din ng kapatid na Nore Bibat ng Cebu City, Cebu, Visayas. At ang kapatid na Rose Hayag Pascual para din sa kanilang kalusugan. At gayon din po, Panginoon, ang anak ng kapatid na Benyo Salia Bersosa ng Ilagan City, Isabel, ang kapatid na Ron, ang kanyang kalusugan, at gayon din ang kanyang work na maging maayos, gayon din ang kanilang apo na si AJ sa kanyang kalusugan at pag-aaral, at gayon din ang kanyang auntie si Florida Estrada Gamoso ng Quezon, Isabela, nagdadialysis, at gayon din ang pinsan na si Richardson Basibica na nagdadialysis din. Yes, ang Lord Jesus Christ, napakarami pong may karamdaman. Lahat, Panginoon, ng may karamdaman, O Diyos. Lahat po ng laman ng pagamutan, ng mga klinika, gayon din sa mga tahanan na lumalapit sa inyo, tumatawag, Panginoon, nakikiusap, humihingi ng awa, ng habag, ng pagmamahal. Pakinggan po ninyo sila, at gayon din ang aming sama-samang panalangin, and we claim and we declare. O Heavenly Father, in Jesus Christ, to the power of your Holy Spirit, yes, for them, O Lord Jesus Christ, to receive and experience the fullness of your miraculous healing. And even for their complete recovery, good health and wellness, and even for their financial and spiritual need to be provided for. Yes, gayon din, Panginoon, ang kapatid na Syra Marie Balinggi ng San Isabela, na kung saan araw-araw na prayer request upang sa kanon ay dumating na ang kanyang visa at makapunta na sa Maldives. Marapatin niyo, Panginoon, na matugunan ito, at gayon din nabigyan niyo si Pasya ng sapat na panahon na katyagaan na maghintay. Dahil nga man, O Lord, kung minsan sinasagot mo kami ng yes at gayon din ng no, at sinasagot din mo kami na maghintay ka, di maghintay po kami, Lord, kagaya ng kapatid na ito. Yes, panahon ng kanyang paghintay upang siya ay mas lalong may handa ang kanyang kalooban, ang kanyang isip, ang kanyang buhay, at gayon din ang kanyang buong pamilya, upang silang lahat mapagpala, maprotektahan, at mabigyan, Panginoon, ng katugunan sa lahat ng kanilang mga pangailangan, at gayon din na maayos na kalusugan. At gayon din ang kapatid na Nitz Beaton sa kanyang pagbabalik dyan sa Kingdom of Bahrain. Maharapatin nyo, pagpalain nyo, at gayon din ang kanyang buong pamilya. At gayon din ang kapatid na Gina Angel Tolentino ng San Mateo Isabela dyan sa Paco, Manila City, sa kanyang paghihintay din upang siya ay makapunta na sa Dubai. Maharapatin niyo, Panginoon. Pagpalain niyo ingatan siya, handa niyo siya, pagpalain niyo ang kanyang buong pamilya. O aming Ama at aming Diyos, tunay nga naman na ikaw po ang aming maasahan. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon.
na nakikibahagi po sa bawat episode ng Ride On Ministry. Umasa kami, Panginoon, na Ikaw po ang siyang nakababatid sa kanila. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, pagpalain niyo ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan, nalalaman niyo, Panginoong Diyos, ang kanilang sitwasyon. Yes, kung sila man ang kailangan financially, yes, buksan po ninyo ang durungawan ng iyong kalangitan at ibigay niyo sa kanila, Panginoon. At gayon din, kung meron silang problema, tulungan niyo sila, Panginoon, na kanilang malutas. Kung meron silang problema patungkol sa pangkabuhayan, tulungan mo sila, Panginoon, na magkaroon ng pangkabuhayan. Kung meron man na kung saan nadidepress, nagagalumihanan, namumblema dahil po sa lagi na lamang na lockdown dito, quarantine dito, lagi sa tahanan. Yes, tulungan mo, Panginoon, na kung saan ay magtiis. Tulungan, Panginoon, na kung saan ay maabutan pa rin ng hope, ng pag-asa at gayon din ng lakas na hindi panghinaan ng loob, kundi ma-excite pa rin at ma-enjoy pa rin ang buhay kahit ganitong panahon na laging tinatakpan ng mukha ng face mask at gayon din ng face shield. Hallelujah, praise the Lord. Maaari po ba, Panginoon, na Ikaw po ang aming face mask at face shield sa araw-araw? Sa pamagitan ng iyong Holy Spirit, kung paano mo tinats, Panginoon, ang mga Samaritano, Panginoon, nakarinig, nakaalam at nakatanggap ng mabuting balita, O Diyos. Kung paano sila, Panginoong Diyos, ay natouch, nakaranas ng pagpuspos ng banal na Espiritu. Lord, maranasan namin lagi, O Diyos, the miracle of your touch, Panginoon, sa araw-araw that will move us, that will give us the smile, the laughter, yes, the inspiration to move on, na hindi susuko, Panginoon. Kaya hiling namin, Panginoong Diyos, sa buong araw na ito, pangunahan niyo kami, Panginoong Diyos, sa anumang gawain namin. Yes, may pagtagumpay namin. Gayon din, Panginoon, sa aming haharapin na pagdulog sa buong magdamag. Ikaw po, Panginoon, ang aming kayakap. Ikaw po, Panginoon Diyos, ang aming kalakasan, ang aming sigla, ang aming maasahan, Panginoong Diyos, nagigising sa amin sa umaga upang masilayan muli, Panginoon, ang pagbubukang liwayway ng hatid ay pag-asa, ang init ng iyong pagmamahal, ang welcoming ng iyong kaharian, at gayon din, Panginoon, ang iyong pagsasabi sa amin na anak, narito lang ako. Handa kitang alalayan, gabayan, tulungan sa araw-araw. Kaya nga po, Lord Jesus Christ, please touch us always. Merong isang awit, mga karaydon, sa Panginoon na ito ay nilikha at inawit ni William J. Gaither noong 1963. Nang kanyang nilikha ay nakabatay sa Ebanghelyo ayon kay Matthew chapter 8 verse 3 at gayon din ayon sa The Gospel of Mark chapter 1 verse 41 at gayon din sa The Gospel of Luke chapter 5 verse 13. At ito po ay inaawit natin maging sa pagsamba. He touched me. Siya kabayahe, be burdened, need a load of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me.
I am no longer the same. He touched me, oh, he touched me, and oh, the joy that burns my soul. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. Since I met the blessed Savior, since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him. I'll shout it while eternity rolls. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Yes, patuloy po tayo na hipuin o haplusin ng Panginoon. Hipo ng kanyang pagmamahal. Haplos ng kanyang paglalambing sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Pagpapadarama ng kanyang haplos na kailanman hindi tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan. Sa anumang sitwasyon meron tayo, maasahan natin si Lord. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah, parapakan natin ang Panginoon sa pagkagataon. Ang Ride On Ministry ay patuloy nagpapabot sa atin ng pangungumusta sa bawat isa inyo. Kumusta si nanay, si tatay, si lola, si lolo, at kumusta ang mga anak, mga manugang, at gayon din ng mga apo. Mula sa tuhod sa talampakan, at gayon din kung meron pang extra na mga apo. Hallelujah, praise the Lord. Kumusta ang mga pangkabuhay niyo? Kumusta ang inyong mga pinagdadaanan? Daanan na lamang ninyo. Nakasama si Jesus. At gayon din, kumusta ang mga kabuhayan ninyo? Huwag tayo mawala ng pag-asa. Kayo ba'y nangingiti pa rin sa araw-araw? May galak pa rin tayo sa ating mga puso. Yes, kailangan tayong ngumiti. Kailangan tayo na tuwatawa rin, di ba? Sabay-sabay tayong tumawa. Puri na palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo ba na ang ngiti, medicine din yan. Gayon din yung pagtawa ay medicine din yan. Kaya palakpakan natin ang Panginoon na merong ngiti at pagtawa. Hallelujah. Amen sa Panginoon. Alam niyo ba kahapon ay napakainit kahapon at sinamahan ko si Mrs. Nagmanahe ako naging driver niya. Pumunta kami sa PhilHealth. Ang sabi doon ay bumalik kayo bukas, pipila kayo para kumuha ng numero. Tumuloy kami doon sa SSS, yan sa bandang Dasmariñas City. Yes. Dahil dito sa Bacoor ay medyo maraming tao dyan. At okay naman at kanyang naayos ang kanyang PhilHealth at yung kanyang ID ay para sa ngayon yung
kukunin niyang slot na number upang siya ay ma-interview at may process yung kanyang application sa pagka-senior citizen niya at meron siyang i-apply at ang init ng panahon. At ano ba, kung saan ay natapos na kami dahil iniwan ko ngayon dyan sa Mindang Pag-ibig para may isa katuparan yung kanyang inaayos. Sundin ko naman siya mamaya, pupunta kami uli sa SSS para magpa-schedule. Talaga namang sakripisyo at ano ba kahapon na kung saan ay welcome, sabi ko sa kanya, to the world of senior citizen, 20%. Sabi ko sa kanya, mag-blowout ka, napakainit. Senior citizen ka na, mag-blowout ka naman. Para magamit mo yung senior citizen mo ID sa unang pagkakataon. Alam niyo, nung lumabas kami sa mall, na kung saan doon yung office ng SSS, nung nasa labas na kami, merong kumakaway na senior citizen, yes, na nakasombrero, nakashort at galing sa exercise at meron siyang bit na binili sa Jollibee. Ang makita ni Mrs. ay tinuturo, si Diaconal Minister, yes, General Diego Rapanot ng Ciudadela Village Methodist Church ng 13 Martires sa Cavite. Pagkatapos ay niyaya kami na, kayo, Bishop. Magmerienda tayo doon sa may Chowking. Yes. Alam niyo yung kinakantyawan ko na mag-blowout siya. Iba yung nag-blowout, kaya palakpakan natin ang Panginoon. At alam niyo, napakaraming mga unexpected blessings ng Panginoon na di man natin hihilingin. Sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon ay tunay nga naman at tama tayo na tinatamaan sa tamang panahon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ay pagkatapos nito, pupunta ako sa Pag-ibig at gayon din. Panatapos dun, pupunta sa SSS. Alam niyo naman yung mga senior citizen ay may ina-apply yan. Yes, pagkatapos yan, pupunta ka na naman sa bangko, ATM. At hindi ko alam kung matapos siya ng isang upuan. Pero hindi siguro dahil number lang yung kanilang sinasabi at tatawag kung kailan ma-interview. Ganyan ho, katindi yung talaga ng pinagdadaanan. Yes. Anyway, purihin natin Panginoon ang Raidon Ministry. Patuloy sa atin na mag-ingat tayo sa araw-araw at gayon patuloy na tayo po'y magpamalas ng ating pagmamahal at malasakit sa ating kapwa at gayon din na kung saan tayo po'y mag-ingat sa araw-araw. At nandiyan lagi ang proteksyon ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang Holy Spirit at gayon din na kanyang mga salita na nagpapalakas sa atin. Palapakan natin ang Panginoon sa atin. Yes, hallelujah, praise the Lord. Salamat po sa inyong presence, salamat po sa inyong pag-like, salamat po sa inyong pag-type ng inyong mga comment. Salamat po sa inyong pag-follow sa ating page, Bishop Litongonan, at gayon din salamat po sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Ride on a Ministry. Yes, salamat po sa lahat po ng nag-isa sa pagkakataon ni. Nakita ko po ang mukha ng ating kapatid na Nanay Naldenonan dyan sa bandang USA, sa Tulbidyan at God bless Nunan family. Yes, hallelujah, praise the Lord. Kaya nakikita kong mukha ng ating kapatid na Brother Ernel, Every Step, Every Nation dyan sa bandang USA, sa Tulbidyan at God bless you all. Pahalapakan mo natin, hallelujah, praise the Lord. Yes, nakita ko rin ang mukha ng ating napakasipag at marunong na pastor natin, Reverend Alexander Bacon. Diyan pa rin ba ang destiny mo sa Upper and Lower Dangkol ng Pilipinas? Ito ba lang ang Bataan sa Tulbidyan at God bless. Bago babaliin, of course, ang ministry and leadership. Palapakan po natin. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hindi na nakikita ko ang mukha ng iba pa. Yes, Vilma Domingo ng Pansol, Diliman, Quezon City, Metro Manila. Palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din mukha ng ating kapatid na Brother Erning Agcanas dyan sa bandang Bagong Silangan, Quezon City. Sa Tulbidyan at God bless Agcanas family. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang kapatid na napakasipag na ating lay minister Leonardo Dato dyan sa bandang Dubai, sa Tulbidyan at God bless Dato family. And of course, your ministry. Hallelujah, praise the Lord.
At gayon din ang inyong International Bible Study Online. Everyday ba yan? At alas 10 ng hapon at gayon din ang newly created na Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19 tuwing alas 7 ng gabi. Paalapakan natin yan. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang sama-samang tagabatan laban sa COVID-19 tuwing alas 8 ng gabi. Yes. At gayon din ang ipasa-pasa na online ministry ng Bishop Joe Vicente ng Tayabas City. Yes, pahalapakan natin. At sa lahat pa ng mga live streaming ng mga churches, mga manggagawa, shout out natin, purihin natin ang Panginoon. Yes, nakikita ko rin ang mukha ng ating kapatid na mag-asawang Pastora Amelita Celestina at gayon din ang kanyang napakasipag din na asawa, Pastor James Celestina ng Talim Island, Binangon ng Rizal. Shout out bigyan at God bless Celestina family and of course ministry and leadership. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoon at gayon din sa kapatid na Atchi dyan Cebu City, Cebu, Visayas. Yes, Ado Bidyan at God bless you and your family and even your work as a frontliner nurse. At gayon din ang napakasipag na dumadalo sa International Bible Study Online at gayon din ang itong sinabi ko na Whole World Friendship, Prayer Brigade laban sa COVID-19. Palapakan natin sila lahat dyan. God bless Achi and your family. Puri ng Panginoon at gayon din na kung saan alam mo kapatid Lay Minister Leonard Nato, inimbitahan ako ng sama-samang tagabataan laban sa COVID-19 nitong June 30 ng kapatid na Lucille. Puri ng Panginoon at may panahon pa tayo na mag-prepare. Yes, hallelujah at praise the Lord at amen sa Panginoon. Yes, at gayon din ang mga comments niya. Tingnan natin kung atin pong may scroll. Yes. Yes, added comment mula sa ating kapatid Pastora Baby Bulgado. Blessed morning sa inyong lahat sa Right On Ministry. Happy Father's Day po. Thank God ang pag-iingat ng Diyos sa mayo lagi, pati family. God bless. Pahalapakan natin Panginoon. Thank you very much. Hallelujah. Praise the Lord. Gayon din mula sa ating kapatid na Lay Minister Leonard Dato. Yes. Ang kaniyang comment, blessed morning sa inyong lahat sa Right On Ministry. Happy Father's Day po. Thank God ang pag-iingat ng Diyos sa iyo lagi, pati ang pamilya. God bless. Thank you very much. Palapakan natin ang Panginoon. At gayon din ang added comment ng ating Lay Minister Leonard Dato. Blessed Friday morning po, Bishop. Kahit wala si Ate Jean, yes. Happy, yes. Yes, merong problema yung ating scroll ngayon at hindi natin magamit yung laptop at pabalik-balik po yung mga comments na same. At purihin natin ang Panginoong Diyos at anyway, yung mga lahat po ng mga comments ninyo, yes? Yes, yes. Nakita ko rin ang mukha ng ating kapatid na, yes, Mama Carolina, yes, Tolentino Garcia, dyan sa bandang Cainta, Rizal. Puri ang Panginoon, tubong Dinalupi ang Bataan. Mula sa United Methodist Church, Cainta, Rizal. Paalapakan natin sa Atol Bidyan at God bless Garcia family. Puri natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Kita ko rin ang mukha ng ating kapatid na Nika Cruz sa Bagtas, sa Atol Bidyan, sa Pilar Bataan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Hallelujah, praise the Lord at amen sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, sa mga iba na hindi ko mabasa, ay babasahin ko na lamang po at sikapin ko po na matugunan ng lahat po ng mga comments na inyo pong ipinasa dito sa impilan ng Right On Ministry. Lahat yan ay na-appreciate po natin with thanksgiving at patuloy po na pagpalain kayo ng Panginoon sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwi. Yes, bukas po ay Sabado, yes, at ang susunod ay Linggo. At sa linggo ay Father's Sunday po sa darating na linggo at ating pong babatiin lahat po ng mga ama ng tahanan
Saan man dako naroon, patuloy na pagpalain ng Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Yes, at totoo yung sinabi natin kapatid na Lemny Salunod Dado na talaga naman napakabilis ang araw, ano po. At di natin mamamalayan ay darating na naman ang July, August, pagkatapos Ber, pagkatapos ay December na. At pagkatapos ay darating na naman ang New Year 2022. Yes. Ganun pa man, ay patuloy po natin ipanalangin ng bansang Pilipinas sapagkat nasa panahon na ng paghahanda sa paparating na national local election sa darating na Mayo 2022. Kaya panalangin natin ang maghari ang kapayapaan sa bansang ito at gayon din ang katwiran at gayon din ang kabanalan, ang katarungan ng Diyos, hindi lamang sa bansang ito kundi sa lahat po ng bansa. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos at mahayag po ang Panginoon sa ating mga buhay sa araw-araw. At patuloy po natin ang makadaupang palad ang Panginoon sa lahat po ng pagkakataon. And the Lord Jesus Christ, through His Holy Spirit, will continue to touch you, to touch others, and to touch me, and to touch us all. Para sa ganoon ay kasagapanin tayo ng Panginoon Diyos na kung saan sa pamagitan ng ating mga ginagawa sa araw-araw, na ministeryo at paglilingkod, marami pa na matatats. Na tayo ay nagsisilbing mga kamay ng Panginoon. Tayo ay nagsisilbing mga tinig ng Diyos. Tayo ay nagsisilbing mga isipan at puso ng Panginoon. Ang ating mga paa ay nagsisilbing paa ng ating Panginoon at gayon din ang ating mga katawan. Kaya nga, tuloy lang ang buhay. Tuloy lang ang paglilingkod. Kaya palapakan natin ang bawat isa atin. Purihin natin ang Panginoon at shout out po sa lahat po ng mga taga-Luzon. Hallelujah. At gayon din po lahat ng mga taga-Visayas. Hallelujah. At gayon din lahat po ng mga taga-Mindanao. At ang kabuuan ng Pilipinas. Hallelujah. Lahat po ng mga overseas Filipino workers, palapakan po natin sila lahat. At gayon din ang bawat bansa, lahat ang kabuuan ng sangkatauhan at ang buong sanglibutan na ito. Palapakan natin. Hallelujah at praise the Lord at amen sa ating Panginoon. Ang oras sa pagkakataon na ito, 5, 6, 7, 8, 8 minuto ang nalalabi bago po sumapit ang alas 11 ng umaga, Philippine time. At sa muling pagkikita, mga karayon sa Panginoon, mula Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng umaga. Araw ng Linggo, alas 10 ng umaga. Ngayon ay tanggapin natin ang siksik, liglig at umaapaw na pagkapala ng Diyos Ama. Gayon din ang patuloy na pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoon Kristo at gayon din ang patuloy na pagkikipisan tanglaw at paghahari ng Kanyang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Sumaatin lagi upang tayo ay mapalakas. Sumaatin lagi upang tayo ay bigyan ng boldness and courageousness. Sumaatin lagi upang mapagtagumpayan natin ang sanglibutan na ito at sa lahat ng nangyayari sa mundong ito, partikular sa kinaroroonan natin. Sumaatin lagi na Kanyang ipuspos sa atin ang Kanyang blessing para matugunan ang ating mga pangailangan. Sumayo, sumaakin, sumaating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen sa Panginoon at ibinabalik po natin lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos, and may we receive the embracing greetings and love of the Lord that Jesus Christ about His sa atin. Kaya babay po sa about His sa atin till we meet again. Hallelujah.